Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Sister Kian Asuncion from CRC Dasma Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Pero bago po tayo magsimula, samahan niyo po muna ako sa isang maikling panalangin. Panginoon, salamat sa panibagong araw na iyo pong ibinigay sa amin. Nawa Lord ay iyong pagpalain ang bawat isa at bigyan kami ng lakas at karunungan sa aming mga maririnig na mensahe mo sa umagang ito. Gabayan mo kami sa iyong landas at ituwid ang aming mga puso't isipan upang magampanan namin, Panginoon, ang iyong kalooban. Binabalik namin sa iyo ang aming mga pasasalamat at pagdakila para sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang title po ng ating devotion ngayon ay How to Judge if a Death Was Truly Murder. Samahan niyo po akong basahin ang mga bilang 35 verses 16 to 21 sa Magandang Balita Biblia Version. Sabi po dito, ang sino mang pumatay ng kapwa sa pamamagitan ng sandatang bakal, bato o kahoy ay nagkasala ng pagpaslang. Siya ay dapat patayin. Tungkulin ng pinakamalapit na kamag-anak ng napatay na patayin ang pumaslang kapag nakita niya ito. Papatayin din ang sino man na dahil sa galit ay nakapatay sa pamamagitan ng panunulak o pagpukol ng anuman o sa pamamagitan ng suntok sapagkat siya'y nagkasala ng pagpaslang. Siya ay dapat patayin. Tungkulin ng pinakamalapit na kamag-anak ng napatay na patayin ang pumaslang kapag nakita niya ito. Muli, magandang araw po sa inyong lahat at ngayon tatalakayin natin ang isang mahalagang paksa na how to judge if a death was truly murder o paano hukuman kung ang pagkamatay ay tunay na pagpatay. Batay po sa mga bilang 35 verses 16 to 21. Sa talatang ito, matututunan po natin ang mga prinsipyong ibinigay ng Diyos para sa makatarungang paghusga sa mga kaso ng pagpatay. Mahalagang unawain po natin ang talatang ito upang mapanatili ang katarungan sa atin. Sa ating binasa, makikita natin na ito ay naglalaman ng mga patnubay sa paghusga ng pagkamatay. Ayon sa mga talatang ito, meron pong malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng sinadyang pagpatay at hindi sinadyang pagpatay. Una po, sa sinadyang pagpatay, ito ay ang pagkamatay na ginawa ng may layuning sakta ng biktima. At pangalawa, hindi sinadyang pagpatay, ito naman po ay ang pagkamatay na nangyari hindi ayon sa plano o layunin ng sino mang gumawa. Mayroon pong mga aspeto ng paghatol sa pagpatay. Ang una po ay ang pagnanais at yung intensyon. Ito ay ang hangarin ng tao na gumawa ng pagkamatay. Suriin kung ang aksyon ay may intensyon o layunin na saktan ang sino mang kanilang biktima. Pangalawa ay ang pagkakakailanlan at paghuhusga. Ang aspeto pong ito naman ay ang pag-alam sa intensyon ng gumawa ng krimen. Dapat tiyakin na ang paghatol ay nakabatay sa wastong pag-unawa ng intensyon at kalagayan ng bawat partido na nakasangkop sa insidente. At panghuli naman po, tiyakin natin na ang mga biktima ay nasubukan na makakuha ng katarungan. Ang pagpapasya ay dapat magbigay proteksyon sa buhay para sa mga naapektuhan ng insidenteng mga mangyayari. Sa ating makabagong panahon, ang mga prinsipyo po ng paghatol ay maaari nating iangkop sa mga kasalukuyang issue ng hustisya at batas. Dapat natin suriin ang bawat kaso ng may pag-iingat at malasakit. Huwag nating kalimutan ang ating responsibilidad sa pagtiyak na ang bawat pagkamatay ay nasusuri ng maayos upang matamo ang makatarungang hatol. Paano nga po ba natin ito mai-a-apply sa ating kasalukuyang buhay? Kapag naharap po tayo sa mga usaping may kinalaman sa pagkamatay, atin pong tiyakin na ang paghuhusga ay batay sa tama at makaturungang pag-unawa. Iwasan po natin ang mga pasya na walang sapat na kaalaman.
Tiyakin rin na ang ating mga aksyon ay hindi magdudulot ng hindi inaasahang pinsala sa ibang pang mga tao. At sa ating mga desisyon, lalo na sa mga maaaring magdulot ng malubhang epekto, atin pong suriin ang ating tunay na layunin. Siguraduhin natin na ang ating mga intensyon ay nakabatay sa mabuti at makatarungan. At panghuli, panatilihin po natin ang ating mga pananampalataya at ang ating pagkakaisa. Manatiling bukas po sa mga prinsipyo ng katarungan na itinuturo ng Diyos at suportahan ang mga hakbang na naglalayong magdulot ng kapayapaan at pagkakaisa sa ating lahat. At sa ating pong pagtatapos, ang makatarungang paghusga sa pagkamatay ay hindi lamang tungkulin ng mga tagapamahala ng batas, kundi pati na rin ng bawat isa na anak ng Diyos. Samahan niyo po akong manalangin. O Diyos, nagpapasalamat kami sa iyong mga turo at patnubay sa araw na ito. Hinihiling namin, Lord, ang iyong karunungan at pag-iingat sa bawat desisyon at hakbang na aming gagawin, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa buhay at kamatayan ng isang tao, Panginoon. Tulungan mo kaming maging makatarungan sa aming paghuhusga at magbigay ng katarungan at kapayapaan sa lahat ng naaapektuhan. Naway ang iyong kalooban ang aming sundin at ang iyong pagmamahal ang magbigay gabay sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Muli niyo po kaming samahan sa araw ng bukas at 5:30 AM para sa ating pang-araw-araw na pagbubulay ng salita ng Diyos. Malaya po natin itong i-share sa ating mga kapamilya at kaibigan upang mas marami pa ang makapakinig at mapagpala ng salita ng Panginoon. Muli, magandang umaga and God bless us all.